Welcome po sa God Save Church. Let's give them a warm welcome. Amen. Praise God. Welcome po sa God Save Church na 8 years na po tayo this coming December. At prihin po ang Panginoon, hindi lang po dito tayo sa Montreal meron. At meron din po tayong God Save sa Moncton, New Brunswick. Yan, meron na silang worship service on every Sunday. At 11 o'clock. Anong time dyan? PST. Atlantic time. So, kung magagawi kayo doon, talaga yung matenda sa God is able doon sa, tapos we're praying na magkaroon ng we're still praying na magkaroon God is able Calgary and God is able sa Toronto. Pray natin yan. Praise God. Ready na ba kayo makinig sa salita ng Panginoon? Ready na kayong malaman yung mensahe ni Lord sa umagang ito? Mukhang ready na. Kung hindi kayo ready, lumayan na natin to. Ha? Mag-pray na kaagad tayo. Ha? Ready na ba kayo makinig sa salita ng Panginoon? Ayun. Dapat excited tayo. Kasi itong salita ng Panginoon, hindi namamatay. Most of the time tayo yung namamatay. Pero sa salita ng Panginoon, hindi namamatay yan. Ay dapat natin, ready tayo itanggapin yung salita ng Panginoon. Ayun po ba? So, dire-diretso pa rin tayo sa ating series na, ayun, One Last Chance. Okay, sa pangatlong installment po ito sa ating month of November series. Are you a believer? Sobrang, alam mo yun, yung kasi, ano siya yung itsura niya, kasi bago pa lang siya sa work, stress, nanginginig pa. Nung sinabi na, ay, mga Christian din kami, alam mo, yung aura niya talagang nagbukas. Yung talagang natuwa siya talaga, nakakatawa talagang, alam mo yun, yung that opportunity, kaya napaka-importante na nagwe-wear tayo sa mga trabaho natin, in public, nung word ng Panginoon. Kasi it encourages it encourage other people. Nung nasa work nga ako, pagka Friday kasi, we can wear, and hindi required yung office attire. Kailangan kahit anong suot mo, walang short. Siyempre, saka tank top. Wag naman. So, I'm wearing yung tawag ito, sweater na merong word of God. Nakalagay doon, nung unang Friday, last Friday, suot ko yung Yahweh. Nagtatanong, ano yan? YHWH? Yahweh. Sino si Yahweh? My living God. Our living God. Diba? He uses us. Yesterday, suot ko naman yung God is greater than our highs and lows. Binabasa nila, nakikipag-usap ko sa kanila, pero nakatingin sila sa print ko. Tapos tatango-tango silang gano'n. In that small things, di ba, kahit instead na sinusuot natin, Black Sabbath, di ba? Guns N' Roses, di ba? Beatles, di ba? Yun naman sinusuot natin, Tommy Hilfiger na talagang para tayo mga modelo na nagpo-promote ng mga, di ba? Nike, na M yung N. Mikey pala. Mali spelling. Alam mo yun, instead, isuot natin yung mga evangelism shirt kasi nanonotice yan. Di ba? And that is our chance, hindi man tayo makapagsalita. Di ba? Na we are not bold enough to share the word of God in our clothing na dideclare ang pangalan ng Panginoon Diyos. So, He uses people, events, or our own situation para maging close tayo sa Panginoon. Diba? Sa simpleng pagsusuot natin na yun, naka-encourage tayo ng ibang tao. Diba? Naka-encourage tayo ng ibang tao. God really, really loves us. Sabi mo sa tabi mo, God loves you. Jesus loves you. And gustong-gusto niya na maging closer tayo sa Kanya. Ayaw niya yung malayong loob mo sa Kanya. Ayaw ni Lord yun. Ayaw ni Lord na malayo yung puso mo sa Kanya. Ayaw ni Lord na lulungkot ang Panginoon Diyos pag malayo sa Kanya yung mga anak niya. Diba? Kaya nga si Lord gustong-gusto, lahat ginagawa niya para mapalapit tayo sa Kanya. Gustong-gusto nga niya tayong mapunta dun sa kaharian niya. Diba?
Kaya lang, kailangan natin siyang makilala. Gustong-gusto din niya tayo makilala. He wants us to get closer to Him and make sure that we will be with Him for eternity. Di ba? With Him for eternity. Sino gusto yung gustong makasama ang Diyos for eternity? Taas yung kaliwang kamay. Pag hindi kaliwang kamay yun, hindi ayaw nyo. Kaliwang kamay. Alam nyo ba, kaliwa? Nasaan yung kaliwa? Okay. Gustong-gusto ni Lord na makasama niya tayo for eternity. Kaya lang, di ba gusto natin siya makasama for eternity? Isn't it awkward pag yung kasama mo sa for eternity, hindi mo kilala? Di ba? Yung pinangakuan mo ng habang buhay. For example, your husband or your spouses, pinangakuan mo ng panghabang buhay tapos hindi mo siya kilala. Di ba? Parang awkward doon. Maghuhula ka araw-araw. Ano ba gusto na to? Ano ba ayaw na to? Imagine mo sa heaven, napunta ka sa heaven, pero hindi mo kilala si Lord. Nakalusot ka, kumbaga. Di ba ang awkward nun? Sila lahat nagpupuri doon, tuwa, kasama ni si Lord. Tapos ikaw, ano ba yung ginagawa ko dito? Hindi mo alam, hindi mo kilala. Kaya ngayon pa lang, dito sa lupa, kinikilala na natin siya para pagdating natin doon sa final destination natin, hindi awkward. Kumbaga, excited ka. Teka, nababasa ko lang to. Ngayon, naaakap ko na. Di ba? Gusto kasi ni Lord yung close tayo. Di ba? Kasi pagka-close kayo, open kayo. Di ba? Di ba yun yun? Pag hindi kayo open, di naman kayo close eh. Tama? Nalito na. Nalito na. Alright. God's desire is for us to have an eternal life, not an eternal damnation. Diba? Hindi gusto ni Lord na mapunta tayo sa impyerno. Never. Diba? Never dinesire ni Lord yan. Kaya nga ginawa niya yung lahat ng paraan. We need to do our part as well. God did His part already by sending Jesus Christ for us to have that access to eternal life. Now, we need to do our part. The enemy is double or triple or even more time for us to stay away from the presence of God. That is a fact. Yung si Satanas, kaya nga demonyo di ba? Ang demonyo, hindi ka man niya pasasamain, pero pagbibisihin ka naman niya para mawalan ka ng time sa Lord. Tanakawin niya yung oras mo, panahon mo, para ilayo ka sa presensya ng Panginoon. Kaya, tingnan mo yung katabi nyo, i-congratulate nyo. I-congratulate nyo yung mga katabi nyo. Congratulations. Kaliwa, kanan, harap, likod, i-congratulate nyo. Good job. Good job kasi instead na nandun kayo sa kuskusan, nasa mall, nasa kung saan-saan man, kaysa nandun kayo, nanonood kayo ng Netflix and chill, di ba? Kung ano-ano ginagawa nyo, nandi kayo sa church, sinasamba nyo ang Panginoon Diyos, at nakikinig kayo ng salita niya. Palapakan nga natin ang Panginoon. Diba? Good job, guys. Good job. Now, sabi din sa Ecclesiastes 9, verses 11 to 12. Tayo po tayo lahat para basa in reverence in the Word of God. Again, sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3, go. Again, I saw that under the sun, the race is not the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to the intelligent, nor favor to those with knowledge, but time and chance happen to all. For man does not know his time, like fish that are taken in an evil net, and like birds that are caught in a snare. So the children of man are snared at an evil time when it suddenly falls upon them. Let us pray. Lord, Father God, maraming salamat sa umagang ito na dinako niyo po kami dito sa pananambahan niyo. Hindi, Panginoon, para magpasikat, hindi para to show off our skills, our talents, or even our new clothes, but to encounter you, to get closer, Panginoon, sa iyo.
Lord, i-bless niyo po kami. Open our hearts, our minds, Panginoon, and make us ready to receive your word sa umagang ito. Lord, kayo patuloy na kumilos sa bawat isa at take away all the distractions, take away everything, Panginoon, na magpapablurry sa amin. Take away all the worries, doubts, and unbeliefs in our hearts and our minds. At maging open, Panginoon, kami sa salita niyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo mataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Upo na po tayo. God is fully devoted for us. Kaya ang pamagat ng ating, ang title natin ngayon sa week na ito is One Last Chance to be Devoted. God is fully devoted for us. He proved it through Jesus Christ who died on the cross for us to be saved. Ganon katindi yung devotion ni Lord sa atin. Ganon siya ka-devoted. Ganon niya, kasi binigay niya yung buhay niya. Diba? Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Ayaw niya tayong mapabayaan. Kaya binigay niya yung buong buhay niya para sa atin. Sabi nga doon sa binasa natin, our lives are timed. Diba? Sabi mo sa tayo mo, may oras ka. Nakatakot, ano? Nakatakot. Hindi totoo kasi meron talagang meron tayo, our lives. Time limited tayo, we don't have unlimited time. We cannot extend, katulad sa mga computer shop. Kuya, extend pa po, 30 minutes. We cannot ask, di ba? May limit yung buhay natin. We don't know when our time will end. Di natin alam. Kasi kung alam mo, ay maghahanda ka. Di ba? Kahit nga yung mga tinaningan na ng mga professional doctors, sumasablay. Sabi nila, may 3 months ako, ba 3 days na lang? Di ba? Kasi we don't know. Ngayon, wag na tayo ano ba kailangan natin saan ba tayo magiging devoted? What do we need to be devoted? What we need to be devoted for? Una, sa pananalangin. Sabi sa Romans 12:12, be constant in prayer. Never fail to connect with God in prayer. Huwag nating hayaan yung isang araw natin hindi tayo kumonekta sa Panginoon through prayer. Huwag tayong papayag na hindi mo binukay yung bibig mo para ikaw yung manalangin sa Panginoon. Prayer is our spirit's oxygen. Yun yung hininga ng espiritu natin. Imaginein mo, baligtarin mo. Okay, hindi ka madalas mag-pray. Ngayon, gawin mo sa katawang lupa mo, huwag ka ding madalas huminga. Huwag mong dalasan. Mga sa isang araw, 3 beses. 3 beses ka lang hihinga. Kaya nyo kaya yun? Kasi yung pagkakakain ka lang, minsan nakasubo ka pa eh. Minsan nakasubo na, tsaka mo naalala mag-pray eh. Di ba? Minsan hindi ka na nakapag-pray sa snack. Kasi alam mo, ang prayer mo lang is breakfast, lunch, tsaka dinner. Yung snack, hindi ka looban ng Panginoon. Kaya hindi mo na pinagpe-pray yung snacks mo. Yung yung tawag doon, yung midnight snacks mo. Kaya yung prayer mo, 3 beses lang isang araw. Pag hindi ka pa nakapag-umagahan, brunch lang, 2 beses. Imagine mo, 2 beses ka lang ihinga sa isang araw. Di ba? Ano kaya tsura mo nun? Dark purple. Di ba? Imagine mo, i-conceptualize mo yung spiritual life mo na hindi humihinga. Kasi hindi connected sa Panginoon. Hindi madalas nagpe-pray. Di ba? Pag kasi hindi ka madalas nagpe-pray sa Lord, sabihin, hindi mo kailangan si Lord. Sabihin, kaya mo na. Sabihin, lahat, answered prayer na. Di ba? Wala ka nang kailangan si Lord. Ang kailangan mo na, ma-meet siya, ma-eyeball mo na si Lord. Pag wala ka ng prayer request, it's your time. I'm telling you.
It's your time. Kasi hindi mo na kailangan si Lord eh. Tama? Kasi hindi mo na kailangan, yung spiritual life mo, hindi nahihinga. So ano kailangan? No? Pag hindi na huminga yung spiritual life mo, yari ka na, kailangan mo na ma-meet si Lord. Kaya kailangan natin yung prayer life natin. Be consistent in our prayers. Hindi yung pagbuka ng mata mo, woke up like this. Di ba? Instead na manalangin ka, nag-woke up like this ka pa. Muna. Di ba? Minsan, mga simpleng panalangin. Lord, ano ba isusuot ko today? Lord, ano po ba yung masarap na kainin today? Kasi nawawalan na ako na idea eh. Lord, saan niyo po ba ako dadalhin today? Lord, yung gawin niyo po akong pagpapala sa taong makakausap mo. Mga simple prayers like that, it really, really matters. Diba? Kasi the prayer is an act of our dependence sa Panginoon. Pag hindi tayo nananalangin, I'm telling you, kawawa ang spiritual life natin. At pag kawawa ang spiritual natin, tayo din kawawa. Pray on all occasions, not occasionally. Kasi minsan, nagmamanalangin, pagka pag wala ng option, kaya di ba, may kasabi tayo mga Pilipino, pagpasa Diyos mo na yan. Di ba? Ginagawang last resort si Lord. Hindi mo pwedeng first resort si Lord. Di ba? Na pagka nagkakagipitan na sa halip na si Lord ang tawagan, si Mars ang tatawagan. Di ba? Si Mars, pautang. Di ba? Bisa magmananalangin lang tayo pag birthday natin. Imaginein mo, humihingi lang yung spirito natin pagka birthday lang natin. Isang beses ang taon. Di ba? Tapos ano ka pa? Pabulong pa yung prayer mo, yung ultimo ipis, hindi maririnig. Pray occasionally. Lagi tayo magmanalangin. Ano ba yung pray? Di ba? P-R-A-Y. Pray, praise, repent, ask, and yield. Praise, repent, ask, and yield. Yan ang pray. Oh, pwede. Pwede yung status yun ah. Pwede yung Twitter to ah. Yung pala yung pray. Praise. Para na lang tayo, ano lang natin yung pray na yon. Yung praise God. You repent all your sins and confess it and ask for forgiveness. Ask o yung mga prayer request mo at yield. Hayaan mong Panginoon na magsalita sa'yo. Okay? That is prayer. So, we need to be devoted sa ating pananalangin. Huwag nating hayaan yung prayer life natin bumaba. Huwag nating hayaan yung prayer life natin tumamlay. Kasi dito lalo pag naglilingkod tayo sa Panginoon, sabi nga sa mga lessons namin sa Gen An, pag naglilingkod ka sa Panginoon, pag hindi ka nagpe-pray, huwag ka na maglingkod sa Panginoon. Pag hindi mo habit ang mag-pray, lubayan mo na maglingkod sa Panginoon. Kasi nag-aaksaya ka lang ng oras. Kailangan natin manalangin, mga kapatid. Kailangan natin makipag-communicate sa Panginoon Diyos. Okay? Kaya simula ngayon, pag hindi ka madalas mag-pray, dalasan mo na. Simula ngayon, Lord, mukhang tinamaan ako, Lord, praise God. Ngayon, dadalas ako na prayer. After, tsaka before kumain. Magabi ako. Before kumain, tsaka after kumain, Lord, mag-pray na. Pagkagising, bago matulog, manalangin, lahat ano man ang ginagawa mo, manalangin ka. Kasi napaka-important. Sounds basic, pero yung madalas nakakalimutan. Ginagawa mo yung sarili mong diskarte, nakakalimutan mo mag-pray. Di ba? Minsan titirahin mo na kaagad yung isang bagay without praying. Di ba? Minsan, didesisyonan mo na yung isang bagay without praying. Kasi feeling mo, matalino ka sa Lord. Feeling mo, hindi mo na siya kailangan. That is wrong. We need to pray. We have to pray. Pangalawa, Word of God. Sino may dalang Bible dito? Yung printed, hard copy. The best investment
sa buhay Kristiyano ang Biblia. Biblia. Nakakatuwa kagabi, Bible, yung sa life group namin, sa pag Friday, napag-usapan namin yung Bible. And then I encourage them to, the most investment, kasi mga naka-iPhone, iPhone 14, diba? Mamahal ka ako ng mga po na to. Diba? And I encourage them to purchase a Bible. Right after our life group, nag-purchase. Right after, ng life group, nag-purchase. Praise God! Di ba? Kasi ganun ka-importante yung salita ng Panginoon. Sabi dito sa pa-flash din yan eh. Ayun. Acts 6:4, but we will devote ourselves to prayer and the ministry of the word. Yung Bible app, okay lang yung Bible app. Okay lang. Kaya lang pag nalobod yung phone mo, mababasa mo ba yun? Hindi na, di ba? So, I encourage you to have and carry a Bible. Feed your spiritual body with this word every single day. Kaya dito sa God is Able, we encourage everybody to do their devotions. Kaya gano'n lang namin to pinupush talaga sa God is Able, sa discipleship, na mag-devotion. Kasi ito yung pagkain ng spiritual na buhay natin. Without food in our spiritual body, ang tamlay. Kaya yung pagdi-devotion talaga, really, pagka hindi ka nagdi-devotion, alam mo, walang Kristiyano nagba-backslide kapag nagdi-devotion. Wala. Walang Kristiyanong manlalamig, mananamlay, pag araw-araw binabasa niya yung salita ng Panginoon. Imposibleng manamlay. Imposibleng mag-backslide. Imposibleng hindi siya malakas. Hindi siya sumasablay mag-devotion. Mag-read ng Word of God. Kasi ganun siya kaimportante. Our physical body, kurtuin mo yung sarili mo, our physical body needs fasting. Not our spiritual body. Kasi madalas, ang nagpa-fasting spiritual body. Di ba? Madalas, nagpa-fasting spiritual body. Hindi ang physical body. Huwag natin pag-fastingin yung spiritual body natin, mga kapatid. Ang dapat papayatin natin yung physical body natin. At palakihin natin yung spiritual body natin through the Word of God. Diba? For us to be successful, Joshua 1:8 says, meditate the Word of God day and night. Kaya tayo sa God is Able, devotion sa umaga, reading sa gabi. If you want to be successful. Ngayon, kung ayaw mo maging successful, huwag mong gawin, ayaw mo maging successful eh. Gusto mo magano eh. Sino may matinong tao na ayaw niya maging successful, Ayaw niyang, pagka ginawa, gusto ko to mag-fail. Alam mo yan? Ang pray, Lord, pag-fail nga ako, may ganun bang prayer? May ganun bang desire? Wala, di ba? Gusto sa lahat ng ginagawa mo, gusto mo maging successful ka, mag-succeed ka. Na kahit na simpleng bagay lang, you are doing it the best that you can. Kasi, tawag doon, may bala ka na salita ng Panginoon. Di ba? May bala ka na salita ng Panginoon. So, kailangan nating i-feed yung spiritual body natin ng Word of God day and night. Di ba? Si Daniel nga, three times a day eh. Morning, noon, and night. Di ba? Kaya antindi ng mga promotions ni Daniel that time. Kaya minsan, come to think of it, kaya pala minsan, diba last week, ang topic natin, target. Tinatarget tayo ng favor ni Lord. Kaya pala hindi tayo minsan tinatabaan ng favor ni Lord. Kasi we are missing the Word of God. We are missing the Word of God. Kaya gusto kong pagpalain ni Lord, gusto kong targetin, bigyan ka ng favor ni Lord. Kaso, you are missing the Word of God. You're not feeding your spiritual body. Make it a habit to memorize a verse.
Make it a habit to memorize a verse. Ito, lagi natin narinig ito kay Pastor. He always encouraging us, have a memory verse. Baka hanggang ngayon, kabisado pa natin, John 11:35. Jesus wept. That's it. Baka John 3:16 natin. Ano pa? Hindi pa ganun kakabisado. At hindi lang dapat kabisado, pinamumuhay ang memory verse natin. Kasi hindi lang basta kabisado, pagka nasa utak lang, knowledge lang yan. Pag isinapamuhay natin, wisdom yun. So hindi lang dapat ang salita ng Panginoon, itinatanim sa puso at sisipan natin, isinasapamuhay din natin ang salita ng Panginoon. Okay? Na ganun ka-importante ang Word of God. Let it be our language instead the language of the world. Dapat yung Word of God, yung salita ng Panginoong Diyos, yun na yung language natin. Hindi yan pag nag-text tayo, alam mo ba? Meron ako nasagap ngayon eh. Sa John chapter 15. Yun naman pala. Meron pala. Sa devotion na wala. Hindi pa tapos eh. Alam mo, yun na yung ano mo, yun na yung sinasabi nyo. I'm so proud of this church. Talaga na yung gossip, we don't talk about it. We don't talk about Bruno, no. We don't talk about gossip anymore. Nakagraduate na kami yun. Wala nang gossiping. Di ba? Kasi, mas importante na pag-usapan namin salita ng Panginoon kaysa gossip. Di ba? Mas importante na pag-aralan ng salita ng Panginoon Diyos kaysa chismis. Di ba? Maging ito na yung language natin. Na, salita ng Panginoon. Yun ang pag-uusapan. Alam mo na, di ba? Pag-uusapan, alam mo na, encourage ako sa ganitong verse sa devotion natin. Di ba? Sa James chapter 1, verse 19 to chapter 2, verses 1 to 17. Aware ba kayo doon? May devotion. Yung devotion natin kayo ng umaga, di ba? At nag-ano nga sa ang aking scripture there is verse 24. 22, 23, and 24. Do what the word says. I was moved by that. Oo nga, kailangan natin to na kailangan gawin what the Bible says. No arguments. Hindi na ako, pero, wala nang ganon. Wala nang pero. Asawa ni pera. Wala nang pero, wala nang buts. Pag sinabi ng Biblia, pag sinabi ng Panginoon, go, sunod ka agad. Kasi salita ng Panginoon yun. Amen? Okay ba tayo dyan? Okay ba tayo? Ano pa, sama tayo dapat maging devoted? Maging devoted tayo sa worship. Sabi sa Psalms 104 verse 33, I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have being. Worship must be our lifestyle. Yung pagsamba sa Diyos, lifestyle na dapat natin yan. Yung hindi lilipas ang buong maghapon mo na hindi ka nakapagsamba sa Panginoon. Ang pagsamba sa Panginoon, hindi lang every worship service, guys. Ang pagsamba sa Panginoon, dapat yan araw-araw. Lifestyle nga eh. Di ba ang paliligo, lifestyle? May lifestyle bang tatawagin pag once a month ka lang naliligo? Yung pagtututbrush, lifestyle ba yun? Habit na nga eh. Di ba? Di ba? Kasi, yung mga bagay na yun, yung madalas mong ginagawa, at pag hindi mo ginawa, di ba? Parang kulang. Para kasing kulang, dagdagan. Teka, commercial yata yun. Kulang eh, pag hindi mo ginawa. Lalo pagka ako, dati, addict ako sa kape. Talagang sinisikot ko na. Addict talaga ako sa kape. Talagang hindi pwede isang araw na hindi ako magkape. Pero God taught me a lesson nung nag-start tayo ng
Daniel's fasting. Don't be dependent on the coffee. Kaya ngayon, may coffee o wala, okay lang. Pero pag meron, salamat. Meron o wala. Kumbaga, hindi nagkikrave. Hindi na nagkikrave hindi na ako nanginginig. Dati nanginginig ako, kumikibot yung lahat ng ugat ko sa utak. Kumikibot. Kasi ganun ako kadepende sa kape pagka tinanggal ko siya. Pero ngayon, meron o wala, okay lang. Hindi na nagmamatter sa akin. Ganun din dapat yung worship. Pag nawala yung worship, pag hindi ka nakapag-worship sa isang araw, nanginginig ko. Worship. Dapat makapag-worship ako. Hindi ako pahig, hindi ako makapag-worship. Dapat bago ako matulog. Hindi pa pahig na hindi ako kakanta sa Panginoon. Hindi ako mananalangin sa Kanya. Hindi ako dapat, wala akong worship. Hindi ko siya sinasamba. Hindi ako papahig sa maghapon. Hindi ko man lang sinabi sa Panginoon na mahal kita. Na Diyos pinupuri kita. Na Diyos sinasamba kita. Naluluhod ako sa iyo. At magpapakumbaba at sasambihin ng iyong pangalan. Hindi ka papayag na isang araw hindi mo magawa yon. Because that is a lifestyle. Dapat pag nag-worship tayo, it must come naturally. Hindi na kailangan pagka-worship service, hindi pa kailangan pag sinabi ng worship life, palakpak natin yung kamay natin. Yung alam mo yung bigat na bigat, akala mo may mga weights yung mga kamay natin, hindi mo, magpalakpak, bigat. Itaas po natin yung mga kamay natin. Nandito lang yung pagkakataas, dito lang. Hindi natin maitaas yung mga kamay natin. Pero pagka pumapara ng bus, dito. Tapos pag dumating yung artista, may kasama pang sigaw, Piolo, I love you, Piolo. Di ba? May pataas kamay pang ganun. At todo magpalakpak. Kala mo kumatawag ng kalapate. Sobrang lakas ng palakpak, yung namumula na yung kamay. Pero pag sa church, alam mo yun, yung mahinang palakpak. Praise! Tapos nakata, praise, oh my soul. Yeah. Yeah. Di ba? Pero pagka mga tugtog, di ba? Pamparampampam. Di ba? Umiindak pa. Di ba? Yung tagang nagbo-ballroom ang gano'n, nagcha-cha-cha pa. Pero pagdating sa church, hirap na hirap. Hirap na hirap. Taas po natin mga kamay natin. Di ba? Kasi alam mo yung pagtaas ng kamay, ang pagtaas ng kamay means you are surrendering yourself sa Panginoon. Pag hindi mo maitaas yung kamay mo, pag sumasamba ka sa Panginoon, ibig sabihin, you are full of pride. Na hindi mo maisuko yung buhay mo sa Kanya. Di ba? You're very prideful person na hindi mo maisuko yung buhay mo sa Kanya. Pagka sinabi ng nagpapakanta o naglilid sa atin sa worship, itaas mo kamay mo, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya, itaas mo kamay mo kahit nagdagat na yan sa basa yung kilikili mo, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya, itaas mo kamay mo, magpuri ka sa Panginoon Diyos. Kasi tinitingnan niya yung puso mo. Tinitingnan niya yung puso mo. Diba? Pagka pumalakpak, ipalakpak mo yung pinaka-the best na palakpak mo. Diba? Pag nanalo ka ng loto, doon ka palang papalakpak malakas. May kasama pang hiyaw. Pero ang Diyos na naglikha sa buhay natin, nagbibigay sa atin ng lahat ng pangailangan natin, hindi natin mapalakpakan. Palakpakan nga natin ang Panginoon Diyos. That's the difference. Di ba? Kasi Lord yung pinapalakpakan mo di ba? Ang Panginoon Diyos yung pinapalakpakan mo. Di ba? Ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. It must come naturally. Natural na yung nagwo-worship ka, natural na yung nagbibigay ka ng pagsamba sa Panginoon. Let us all engage in worshiping God. Ano ba yung mga act of worships? Submission. Submission is an act of worship sa Panginoon. Nagsasubmit ka sa authority. Hindi mo kinu-question ang authority. Service.
Service as an act of worship sa Panginoon. Yung inaalay mo yung skills mo, yung talent mo para sa Kanya. That is an act of worship. Reverence, paggalang. Diba? Na you are always on time. You don't use Filipino time anymore. Diba? You are always on time. That is part of reverence sa Panginoon Diyos. Giving. Part of our worship yan sa Panginoon. And singing. It doesn't matter kahit gasintonado ka man. It doesn't matter as long as you are singing your heart out sa Panginoon. Worshiping Him in spirit and in truth. Hindi naman siya after ng boses mo. Doon mapipilitan siyang bumaba pagka narinig. Hindi naman. Pero alam mo yun, hindi siya after sa boses mo, after siya sa heart mo. Kung totoo bang nagwo-worship ka sa Kanya. Yan po ba doon? Ayos, amen. Ngayon, alam niyo may mga hinders sa ating pagiging devoted. May mga humahad lang eh. Alam mo, sa bawat pelikula may bida at may kontrabida. Ito may mga kontrabida sa buhay natin. Una dyan, excuses. Sabihin nga natin, excuses. Sometimes we fill our schedule with everything but God. Yung inaano natin, yung nagdadahilan tayo na magche-church na. Teka, wala bang part-time ngayon? Baka may tumatawag sa akin. Tatawagan ko nga siya, baka kailangan ako. You're keeping yourself busy. Di ba? You're filling your schedule para matakasan mo yung pagiging devoted mo. We cannot accept that our priority must be God. That's why we look for His replacement. Hindi natin kayang i-accept na si God dapat yung priority natin. Kaya alam mo yun, naghahanap ka ng pagkakaabalahan para hindi mo masunod yung mga kailangan, hindi ka na makapag-pray, hindi ka na makapagbasa ng salita ng Panginoon, hindi ka na makapag-worship. Because you are so busy, you have so many excuses. Maglalaba ako eh. Magsasaing ako eh. Mamalansya ako, lukot yung brief ko. Kasi hindi ako makapatid ng life group kasi, yun. Wala ka na maidahilan. Hindi ako makapag-pray ngayon kasi masakit yung daliri ko. Ang hirap mag-pray pag masakit yung daliri. Ano ba ginawa mo? Naglaro. Sometimes we're making excuses para hindi tayo maging devoted sa Panginoon. Pangalawa, desires of the flesh. We intend to work, to watch, or play instead of spending time with God. Alam mo yun, yung pagka may spare time ka, dito malalaman eh. Pag may spare time ka, ano yung ginagawa mo? Doon malalaman kung ano yung priority mo eh. Pag may spare time ka, ano yung gagawin mo? Netflix and chill? Go to a club? Go to shopping? Go to anywhere but God. Mas sinusunod natin yung gusto ng laman natin. Tandaan natin, yung physical body natin, kasi puno to ng kasalanan, so basically, by default, ang gusto niya, yung gusto ng mundo. Ang gusto niya, gusto ng mundo. Ang spiritual body natin is sa Diyos. Ang gusto ng spiritual body natin, yung lahat ng maka-Diyos. Pag lagi mong finifeed yung physical body mo, not your spiritual body, palagay mo sino mas malakas? Physical or spiritual? Dito ako harap. Baka sakaling sumagot to eh. Pag lagi mong finifeed yung physical body, sinusunod mo yung mga flesh desires mo. Vices, everything.
Anong mas malakas? Physical body mo o yung spiritual body mo? Physical. Baliktarin natin. Pag yung spiritual body mo, lagi mong feed, yung physical body mo, sino mas malakas? Spiritual o physical? Spiritual, di ba? Kaya natutuwa ako, ito laging na-inspire ako sa prayer ni David. Why so downcast, O my soul? Alam mo yun, inuutusan niya yung physical body niya to worship the King of Kings and Lord of Lords. Kasi dapat ang mas stronger sa atin yung spiritual body natin. Kaya pag sinabi na spiritual body natin, our physical body listens. Di ba? Our physical body listens and obey. Di ba? Nahahatakin mo yung sarili mo. Pumunta ka sa church, pumunta ka sa life group, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia. Di ba? Kasi you yourself, pag obserbahan mo yung sarili mo, ano ba mas malakas nga ba sa akin? Spiritual body ko o physical body ko? Di ba? Obserbahan mo yung sarili mo. Ngayon sa checklist niya, pagka physical body mas malakas sa'yo kaysa spiritual body, huwag kang malungkot. May pagkakataon ka. Di ba? This is our chance to make it better. Na, Lord, from now on, spiritual body na yung mga desire ng spiritual life ng body ko ang gagawin ko. Pag ayaw ko mag-pray, doon ako magpe-pray. Pag ayaw ko magbasa ng Bible, doon ako magbabasa ng Bible. Pag wala akong pera, doon pa ako magbibigay. That is your spiritual response, not your physical response. Kaya I'm telling you, let us limit the desires of our flesh. Lalo pag hindi kalooban ng Panginoon Diyos. Huwag na natin gawin. Diba? Yung tawag ng laman, ika nga, huwag natin gawin. Kasi sigurado, ang tawag ng laman, papunta yan sa papalayo yan sa Panginoon. Hindi yan papalapit sa Panginoon. Pangatlo, problema. Sometimes yung mga problema natin, we try to solve our problem by our own before we devote ourselves to Him. Lord, solving ko muna itong problema ko na ito bago ako mag-pray, bago ako maging devoted sa iyo. Bago ako isuko lahat sa iyo, tirahin ko muna ito ng diskarte ko. I'm telling you, that is not the will of God. Hindi niya tayo, wag natin hintayin na yung Lord, baguhin ko muna yung sarili, papakabait muna ako bago ako lumapit sa'yo. Solving ko muna yung mga problema ko bago ako lumapit sa'yo. Hindi. Ang gusto ng Panginoon kasi sa atin is relationship. Gusto ni Lord sa atin relationship. Gusto niya, kasama natin siya sa pag-solve ng problema natin. Lahat tayo may problema, di ba? Lahat tayo may problema. Ang gusto ni Lord, kasama natin siya sa pag-solve ng problema. Ayaw ni Lord na mag-isa ka lang sinosolve yung problema mo. Ayaw ni Lord yun. Hindi niya yun kalooban. Ang gusto ng Panginoon, kasama mo siya. Kasama mo siya na sinosolve yung problema. Now, when we have a problem, let's put our problems sa altar. Let's apply altar. Una, ask God to take it. Ask God to take our problems. Kasi hindi natin kaya solution. We have limited knowledge and wisdom. We have limited resources. God has unlimited power, resources, and everything. Ask God to take it. Let it go. Hindi si Elsa. Let it go. Pag binigay mo yung problema mo sa Diyos, hindi yung nakadikit yung problema na yun dito. Pag binigay mo yung problema mo sa Diyos, Lord, eto na yung problema ko. Pero ayaw mong bitawan. Bitawan mo. Bitawan mo yung problema. Let God handle it. Let God problem your problem, actually.
Let God solve your problems. Trust Him with it. Pag binigay mo yung problema sa Panginoon, pagkatiwalaan mo siya. Hindi yung, Lord, ano na progress, Lord? Alam mo, akala mo, ikaw yung supervisor. Ikaw yung supervisor. Pag binigay mo ng task si Lord, Lord, ano progress? Sino ba, boss? Sasabihin sa'yo ni Lord, sino ba, boss? Ako ba, ikaw? Sino ba, Lord? Tinawag pa ako, Lord. Tinawag pa ako, Lord. Di ba? So, trust Him with it. Yung boom, Lord, bahala ka na dyan. Ano yan? Pag binigay ko na sa'yo yan, solve na yan. Hindi ko na kailangan intindihin. Hindi ko na kailangan isipin. Di ba? Kasi bakit? Kasi you have more things, more important na isipin kaysa sa problema mo. Mas gusto ni Lord iniisip mo yung salita ng Panginoon, salita niya. Mas gusto ni Lord yung iniisip mo yung paano may improve yung prayer life mo, prayer time mo sa Kanya. So that's why you need to trust Him. Ano pa? Accept it's not yours to carry. Ang problema, hindi para sa'yo, para dalin. Ang problema, dumarating yan para ibigay mo sa Lord. Para ipagkatiwala mo sa Kanya. Accept it's not yours to carry. Lastly, release it. I-release mo. I-release mo. Turn your problems to praise. Turn your problems to praise. I'm telling you, it's worth it. It's worth it. Huwag natin hayaan yung problema is maging hadlang para tayo ay lumapit sa Panginoon Diyos. Bagkus, gamitin natin yung opportunity na yon para lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Para lalo pa tayong sumagsumiksik sa Kanya. Kasi may maugali tayong tao pagka masaya, lalapit sa Lord. Pag malungkot, lalayo sa Lord. Minsan ang baliktad. Pag malungkot, doon lalapit sa Lord. Pero pag masaya, nakakalimutan si Lord. Dapat ka, anumang occasions ng buhay natin, masaya ka man, malungkot, lumalapit ka sa Lord. May problema ka o wala, nagpe-pray ka. May problema ka o wala, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon Diyos. May problema ka o wala, sumasamba ka sa Panginoon Diyos. Tayo po tayong lahat. As we sing the chorus dun sa last worship natin, hallelujah. Praise your name, Lord Jesus. And I ask to turn the lights off sa back. Magkaroon tayo ng I want you to communicate with God. I want you to communicate with God. Close your eyes. Close your eyes. Isipin mo yung mga, Lord, ano ba saan ba ako nagkulang? Lord, kulang ba ako sa prayer life? Sa prayer time? Lord, kulang ba ako sa word mo? Lord, kulang ba ako sa pagsamba sa'yo? Lord, ano ba yung mga hindrances na pumipigil sa akin para gawin ito? Kausapin mo ang Panginoong Diyos. I-confess mo sa Kanya, Lord, sorry, wala akong time sa'yo. Lord, sorry na compromise ko yung oras ko sa'yo. Na instead, nananalangin ako, nagbabasa ako ng iyong mga salita, kung ano-ano yung mga ginagawa ko. Ask for forgiveness. Ask for forgiveness. And identify yung mga hindrances. Baka wala dito sa nabanggit ko, yung mga hindrances. Marahil, meron pa iba
Meron ka bang naiisip na humahadlang sa'yo para maging devoted ka sa Panginoon? Don't wait next week. Don't wait next time. Don't wait later. Now is the time to surrender everything sa Panginoon. Oras, surrender mo sa Panginoon. Yung work mo, surrender mo sa Panginoon. Finances mo, surrender mo sa Panginoon. Yung relationship mo, surrender mo sa Panginoon. Yung family mo, surrender mo sa Panginoon. Lahat, surrender mo sa Panginoon. And make a promise sa Panginoon between you and God. Pangako mo, Lord, simula ngayon, hindi bukas. Kasi hindi ko na alam, hindi nga natin alam. Gising tayo bukas eh. Grasa na ng Panginoon Diyos kung gigisingin niya tayo bukas. Lord, now is the right time, now is your chance to surrender your life to Him, to give everything to Him. Na Lord, simula ngayon, hindi ako papayag na isang araw, hindi ako magdasal sa'yo. Hindi ako papayag na hindi ako magpapagpasa sa mga salita mo. Hindi ako papayag na hindi kita masamba. Ang Lord, makatok sa puso ninyo, sa ating lahat. Take it all, take it all. And He wants to take care of you 100%. Kasi alam ni Lord, yung pinagdadaanan mo, marami Lord, yung sitwasyon mo, ay gusto niya i-lift yun sa'yo, ang galing yun sa'yo. Kasi alam niya na mapagod ka. Kasi alam niya na hindi mo na kaya. Communicate to Him. Magdasal ka. Surrender mo. Kailangan mo itaas yung kamay mo. Itaas mo yung kamay mo. Isumbong mo sa Panginoon. Bumo ka na. Bumo ka na sa Lord. Mahal ka na Lord. Mahal ka ng Panginoong Jesus. Ayaw kanyang mapabayaan. Ayaw kanyang mapahamak. Kaya binibigyan kanya ng maraming pagkakataon para lalo ka pa niyang mayakap, lalo ka pa niyang makarga, lalo ka pa niyang mahalin. Huwag ka lumayo. Huwag mo tanggalin yung kamay niya sa'yo. Isuko mo lahat sa Panginoon. Yes, take it all. Yes, come on, church. Yes, my heart is yours. My heart is yours. Take it all. Take it all. My life in your hands. Yes, my heart is yours. My heart is yours. Take it all. Take it all. Yes, sige. My life in your hands. Yung problema mo na yan, wala yan. Mas malaki yung Panginoong Diyos. Sobrang laki ng Panginoong Diyos. Take it all, take it all. My life in your Hallelujah. heart is yours. My heart is yours. Yes, Jesus. Take it all, take it all. My life in your hands. Sundan mo ako sa panalangin na ito. Panginoon, sinusuko ko po sa inyo ang aking buhay. Panginoon, hindi ko na kaya. Gusto ko, ikaw na ang maging Panginoon ko at tagapagligtas. Panginoon, maghari ka sa akin. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Patuloy mo akong baguhin. Panginoon, sa iyo po ang buhay ko.
Simula sa oras na ito, at sa mga susunod pa, sinasamba kita, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo. Let's all raise our hands. Lord, thank you very much sa mga salita mo na narinig, Panginoon namin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Lord, I speak blessings. You see these hands, Lord. You see these hands. I speak blessings upon them. Lord, release blessings upon blessings, abundance, Lord God, in their relationship, in their work, everything, Lord God. I declare healing, good health, Lord God, restoration of the relationships and everything, Lord God. Lord, I release blessings, Lord God, sa mga tao nandito, Panginoon. At simula ngayon, Panginoon, gagamitin niyo po kami. Gagamitin niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malapakan po natin ang Panginoon. Amen. Let's declare the victory of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sabang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Let's declare the name of Jesus in this place. Amen. Jesus, your name is above every name I know. Jesus, you my refuge, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are mighty, my strength is found in you. Jesus, you are Savior, I'm safe when I'm with you. There is no one like you. There is no one above you. There is no one like you. There is no one above you. You know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. You know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. You know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. You know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. I'm not letting go. 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 Turn. I'm not letting go. 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 There is no one like you. There is no one above you. There is no one like you. There is no one above you. You know I'm lost without you. You know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. You know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. You know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. You know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. You know I'm lost without you. You know I'm lost without you.